Sige. Wapa. Okay, we are live now. All right. Okay. Hello. Good evening. Maayong gabi, mga bisdak. Maayong gabi sa tanan nga niya karon dinhing gabiuna nakig-uban kanamo. Ikaduhang hugna kini sa atong podcast sa Maisog Cebu, ang istorya Hey Cebu. Kauban ako ang atong maisog lawyer nga si Attorney Irene Ann Caballes. Guwapa og maisog. Unya, grabe ka bright. Ato siyang i-greet din no ang mga naa karon dinhi. We are streamed live sa akong YouTube channel kay wala pa mo ma-up ang YouTube channel no, di pa pwede ka live sa Istoryahe. Pero pag subscribe na mo dito naa sa atong crawler na diha ang atong mga alternate or ang mga secondary social media accounts na to, YouTube channel, ang atong maisog Facebook page no, Maisog Podcast. So salamat kayo sa mga niya karon dinhi, ang atong mga suking tigpaminaw og tigtanaw. Sila si Adelaida Paner, si Ignace Fosmorn, my first honor. AKA, nakapaminaw na gid daw siya. Solid DDS, solid Duterte supporter. So pasensya na yung mga Tagalog dito ha. Magbibisaya kami ha. Kasi Bisaya version ito no. If you do not understand what we're talking about, paki-translate nyo na lang sa kaibigan yung Bisaya o di kaya dito na lang muna kayo para marunong kayo magtagalog. Anyways, we are streamed live sa Hakbang ng Maisog Facebook page. So please do follow, comment, and share. At saka subscribe na rin po kayo. Ay, ganun nagpo-po naman ko. Binisaya ang din eh. Tagalog okay. na Mar. Tagalog na ko. Daghan tag-istoryahan karon no, especially sa healthcare policy sa atong tibok nasod. Pero mas importante ang kining misyon sa atong pinalanggang bisita karon nga i-introduce unya ni Attorney Irene. But anyway, Attorney Irene, pwede ka mga yung pangatahuran lang usa sa atong mga bisita. Maayong gabi, good evening sa ato ang mga viewers. Like Elmer said, karon ang ikaduhang episode sa Istoryahe. So ang among gipili nga kanang resource person para lingaw ang tanan karon si Dr. Hay. Dr. Hay Rosa. O, di ba? Good evening nilang Ma'am Lucaret. Nindot sa tsagan. Hi. And good evening po ni Ma'am or Sir aka Solid Duterte supporter. Good evening Ma'am Janet Ikada. No, daghan na ang ning daghan na. Nato, no. Nay taga Maisog Barm, no. Kadiyot lang kay Attorney ay na breaking news diri wa pa ni nako na post pero gi-comment man ni Solid Duterte supporter no. Ang Judicial Bar and Bar Council has actually disqualified Boyeng Rimulya for the position of ombudsman as well as former PCSO or PCSO ba yun si Alex Reyes ba yun? Disqualified din. So duha ang disqualified. Si Boyeng 17, Rimulya. so minus 2, 15 na. 15 na lang. 17 hopefuls man to. 17 for ombudsman. Okay. Wow. So sa di na ta magpaligoy-ligoy pa ato niya kay mahalon kayo ang oras na ning atong bisita karon. Ipaila na. Di kabayran. Bulawanon kayo ang mga takna nining atong pinalanggang bisita karon. Okay. Kaning atong bisita karong gabi una, dugay na gyud kay ninako nga higala. Mga sirena pa mi sa una. Ngano sirena man kay kami duha marine biology students sa University of San Carlos. Sa pagka marine biology pud niya nga student, gawa sa kadaghan gyud namong mga activities, apil na ng mga laag-laag, apil na ng mga we call ourselves the wrecking crew. Okay, everywhere we go somebody gets wrecked kuno. Gawas ana na gyud na siya kanang into volunteerism, public service. I was there on the night nga nakadaog siya sa kanang first ever man to Dokino nga SK elections.
Sa Karkar. Oh, SK first the batch git mo. SK. Oo, kami first batch sa SK. You can imagine how old we are now. Kay 1990s pa baya to nga the first ever na ay SK elections. Naadjud mi sa katong crossroads sa bottom sa St. Catherine nga hill sa Santa Catalina nga church sa iyahang beloved hometown of Karkar, waiting for the kanang results sa elections ug nakadaog ning ako ang amiga. Ever since then, life happened na aside from being Serena, nahimong doktor si Doc Tess. Naminyo pud siya og abogado si Attorney Hay. Unya ning padayon gihapon ng iyahang pagka-volunteer na ay bulkan nga mo-erupt adto Doc Tess. Na ay nagbagyo nga Yolanda, daga na po dito sa Doc Tess kay kuan sa iyahang mga missions. Na ay Odette, Samot, adto pod. Nya mo adto pag yun na siya og mga kuan, mga places in Muslim Mindanao or katong mga occupied areas pod sa Samar, no, sa mga ato ang mga insurgents. So baka ingon ko bili pa jud nako aning iyahang ko ano advokasya wa may kurat. So everybody please welcome Dr. Maria Teresa Villaruz Heirosa, and most recently she gained pagyud fame, dili infamy ha fame kay hapit niya ma-defeated the 2022 elections ang incumbent vice governor. Also imagine. Good evening, Doc Tess. Good evening. Mayong gabi, Doc Tess. Mayong gabi. Pero sa di pa nato pa istoryahon si Sa di pa nato pa istoryahon si Doc Tess atong i-acknowledge ang usas pinakabanggiitan og idulog kay ni nako nga broadcaster sa tibuok Pilipinas. Si Boss Jason sa di-aday karon nato ni comment siya na nitanaw nato. Boss Jason sa. Ikaw niya ang sunod na mong guest, no? Boss J. Pohon no sa istoryahe. Ubay tag maistoryahan ani Boss J. Anyway, mayong gabi Dr. Heirosa. So before nato siya pasultion attorney ay ikaw og si Doc Tess di ay mga marine biologist, no? Ang inyong baccalaureate degrees, ikaw ni proceed og abogasiya, siya ni proceed sa kursong medisina. Unya karon kamong duha niya na sa front and center, no, sa mga advokasya sa ordinaryong mga Pilipino, sama nako, no, ug sama sa uban natong mga kaigsuonan. Again, welcome to Istoryahe, Doc Tess. Daghang salamat sa imong paggahin og oras namo karong gabi una. Go ahead. Yung gabi, maulanon o mabugnawong gabi kaninyong tanan. Attorney Irene, Sir Elmer, og tanang mga tigpaminaw o tigtanaw sa Istoryahe. Murag ako maningan ay Dr. Hey, Istoryahe. Nani ni mo Dr. Hey og ni Attorney Hey boy. Hey Rosa Jo. Oh, hey boy. Shout out sa akong bana na live stream. Tanaw ko na siya, so magpa-shout out. Oy, shout out yan ni Attorney Hey boy Heirosa. Ang asawa, ang bana diay ani ni Doc Tess, bag-o lang ko nakahibaw nga ahead ra sa diin nako og usa ka tuig sa among high school nga eskwelahan, exclusive school for boys sa una, karon na co-ed na. Ahead ani magguwang rag usa ka tuig nako si Attorney Heyboy. Unya doon na mi daghan kayo nga mga common friends diay. Shout out ni Attorney Heyboy. So married to a lawyer, ang atong doktor niya, ang atong abogada married to another lawyer. Ako attorney og doc, kung di man mo kuan mangutana mo, I'm married to myself. Married to yourself, wala kay asawa nga abogada or lawyer or doctor, pero you may need a doctor and a lawyer. Oh yes. Pero atong sugdan og pangutana si Doc Tess na attorney, no? Kay kani ang doc, no?
usas pinakabugat gyud ron nga issue no sa atong nasod nga giatubang sa atong nasod ug labi na gyud dinhi sa atong probinsya sa Sugbo kaning mga polisiya sa kaning healthcare policy no ug kaning atong nabatay ang national badok ug ang province doon na ba gitawag og healthcare roadmap nga kanang bisan kanang na institutionalize na ba nga kana bitawng dili mag-usab-usab maski kinsay ma-elect nga presidente, gobernador, kay mura bang ang hapit na lang kada bag-o ang liderato mausab ang mga polisiya. Wala ba gyud kanang roadmap gyud dok sigon sa imong experience? Unfortunately, murag wala. Wasag ko kadungog nga wasag ko nakasinati nga naay National Health Roadmap nga maoy gitamod or murag gi-follow sa local LGUs o sa national. Kay mostly manggo departmentalized man ang national ay Department of Health, Department of Justice. Unya, let's just face it, it's a political structure. So, depende ra gid na kung kinsa i-appoint nga health secretary or kinsay governor, kinsay local executive, unya na may programs. Pero sa ako nahibaw-an lang kay I am never in public service. Singa na ni. Wa jud ko ka pang-empleo ba o gobyerno. Sukad except for during training nako sa Vicente Soto pero training man to sa pagka-ophthalmologist nato. Pero wa gyud ko ma-appeal og mga policy making bodies sa Department of Health or bisag sa LGU. Pero na may mga programa ang Department of Health nga sama aning mga non-communicable diseases, kani mga TV program, mga maternal and health, kana siya mo remain the same din siya bisag kinsa pa ang nagduma sa DOH, secretary ug sa kaning mga local governments. Nagdi na yung mga program, may program sa mental health, na ay program sa kaning TB, mga ingon ana siya. So, mora na ako so far to my knowledge. Pero kung naagyoy kaning roadmap murag wala ko kadungog. Basig na pero tungod lang siguro kay dili ko appeal sa gobyerno o appeal sa panguan, wala lang ko kibaw. Pero basin kay private sector mangyug ko. So wala ko di wa ko nakadungog og nawingon ako. Mananangutan na ko ana dok ba kay sa miaging pipila ka mga adlaw do naman goy nabatian nato na hibaw-an nato sa balita lang nga duha ka mga banggiitan unta nga mga kanang career official sa Department of Health usa na ni ana si Dr. Berhere murag I don't know og nang resign sila voluntarily gipa-resign ba sila duha man siguro to sila or tulo ba unya ang gipuli mga abogado nga di isad nato ingnon nga wa sila'y kapasidad pero murag sa akong tan-aw dok kato si Dr. Berhere ug ang iyang mga kaubanan murag ang ilahang eksperyensya ang ilang institutional memory sa Department of Health nga dili lang dayon mahulipan sa usa ka tawo nga wa gyoy kasinatian pipila ka tuig sa maong departamento mura ba og sakto ka na ilang gibuhat dok nga or gipresign man gali no pero kung ni-resign sila on their own dili ba samot na hinuon siguro ka looy og ni-resign man gali sila unsa kay tan-aw nimo dok nganong ni-resign sila politika ba gihapon ang hinungdan sa akong paghibaw si Undersecretary Vergere during man to sa COVID siya murag siya mao spokesperson or murag head of something sa COVID. Sige kung kita to niya sa online o sa TV. So, kung inana siguro, unsa iyang last na position giheld karon? Kibaw ka? Wala ko kibaw dok no. Murag nagyapon siya sa policy making. Okay, kung ingon ana man gani siguro, for me lang, there are two sides of every situation ba? Like, if the program she is heading is about health, definitely, murag segue kaayo kong abogado atong padadoon na nga programa.
Kay Ito. lahi magud as you said natay institutional memory. So kani magud atong gistudyuhan big pagkatapos pa nato naata diri sa sciences kay gusto ta magdoktor, naapod ta diri sa kaning social sciences kung gusto ta mag-abogado. So Correct. bisan pa man so wala pa ta mabugado, wala pa ta madoktor, pero kibaw na tadaan kung unsay pamalakad sa usa ka programa when it comes to something like kung policy siguro nga mo touch og mga legalities like unsay decorum sa usa ka empleyado aning DOH, unsay pamaagi sa ilang procurement sa kaning ilahang mga kaning mga gamit, murag kaya siguro na sa abogado. Kaya po sa doktor, pero when it comes manggod sa mga inanang, bidding-bidding, palit-palit, ang doktor manggod, murag, kanang more ni siya of healing, more of panambal. Kana, pwede siguro na sa abogado na siya nga punto. Pero kung may nung kag-health programs, unsa may maayo nato nga buhaton, sa kaning mental health issues, sa mga adolescent, doktor gid siguro mo nang nangutana ko kung unsa may last nga posisyon nga gi-handle aning nga mga empleyado nga nawa na ron sa gobyerno. Kay mo matter kung unsa ilang last nga project or last nila nga posisyon. Attorney Irene? Yes, kanang sakto si Doc Tess on that point. Not all Department of Health employees are actually physicians. You might need social workers there. You might also need nurses. You might also need lawyers. Kanang depende kung unsay last nga unsa ni Dr. Vergere. Kung if her department or her office, her policy making office was on the issue of health, mas maayos siguro nga abogado gyud ang abogado, doktor sa gyud ang mapuli, no? If ever manggani kanang the separation from office was voluntary. Dili lang ta mo pudjot din ha because we like the person, ipuli nato in a place where dili unya qualified. Pero let's go back to Doc Tess Elmer, no? We were saying she is a physician now, and then Doc Tess mentioned nga ophthalmologist. Unsa nang ophthalmologist gyud ay doc for the Bitaw, Doc. benefit for viewers? Okay. Ang ophthalmologist is an eye doctor nga nikuha gyud mi og medical degree. Doctor of medicine gyud mi. So, pwede may mangopera, pwede may motambal, pwede sa may mo reseta o mga kaning tambal, no? At ato lang i-distinguish between doctor of optometry kay mata man po na sila, eye doctors po na sila. Pero ilahang koan is more of the refractive nga mga butang sa kaning mga eyeglasses, kaning low vision therapy, pero they also know how to diagnose mga eye problems. Ang diferensya lang namo gyud is ang optometrist dili sila mo opera. Pero maka-prescribe na sila karon og mga kaning tambal. So, pwede na sila ka-reseta o niya naapod na sila mga kaning visual therapy sa mga kaning gitawag na tong low vision, kaning manghanap kayo og pananaw. Kaming ophthalmologist, pwede sad mi ana. Pero naaman sa uban nga ophthalmologist na doctor of optometry ilang pre-med. Kung kami ni Attorney Irene, marine biologist, nasa uban nga ilang pre-med is optometry. And they go into medicine gihapon, and then mo take sila og another training to become ophthalmologist. Mas focus lang sila more on refraction. So mga eyeglasses, kanisang mga libat, kibaw sila mo taod ana og mga tsuhos, mga lazy eye. Ang depende ra pud na sa ophthalmologist kung gusto siya mo learn on how to do this mga therapies, mga sa low vision therapy example. So sa ako, I choose to be on the cutting side. Akong gipili nga mahimo kong comprehensive ophthalmologist, so cover tanan, external eye, face cut, apil na sa amua, mga binggit, mga cataract. O niya, akong gi-concentrate ang surgical skills on cataract surgery. So, mauna. Doc, nganong
nganong ka naman sa kadaghang field of specialization sa medicine, sa medisina, nganong ang parte man sad sa mata, ang ophthalmology man sad ang imong na gustuhan nga i-specialize? Actually, during sa medicine pa, ang libro sa ophthalmology, usa na siya ka semester, usa ka subject. Nipis kaayo. Unya, wa man ginasa kong huna-huna nga mag-ophthalmologist ko. Dugay man gud ko naka-graduate ko sa Gulyas College of Medicine 1998. But ibaw na ka naminyo ta, nanganak ta, so nadugay gud kong kuha sa ako ang kaning postgraduate internship or PGI. It's a requirement before ka makatake og boards. So nahuman ko og PGI, patak-patak man sa kaning hospital, dili ko katiwas kay bata unahon. So 2003 ko ni-take sa boards. During that time, married na mi ni attorney, na nami usa ka anak. So siya ra sa among pamilya, one household earner siya lang. And then pag take na ko boards, diha na ko nakita ba nga kinahanglan gyud ko kung mo take ko boards, dapat mukasan gyud dayon ko kay para makatabang ko sa among pamilya. Kay let's face it, katong time dili man sa gyud ingon anak ka kana bang dako og sildo, no? So wala pa man siya mag-private practice adto kay nag-city legal pa man siya sa Mandawi City. So although na sildo pero lahi man gud ang among mindset pa rin ato ni Irene nga dapat naa sige kay imuhang makuptang imuhang kwarta para makapalit ka sa imuhang gusto, di lang ka magsidig sa lig. Ina namin ka independent. Independent di ba when it comes to kaning finances. So mao to pagkapasad gyud ang mga boards February 2003. The next day trabaho din ko. Kaning nag-moonlighting ko kaning mga private clinics diri sa Cebu, muhay man sila mga doktor nga tagaan ka og 1.5 per day. 24 hours na, 1.5. Nga, duty ka o 3 ka adlaw, 5 ka adlaw, nakay 10,000, so murag dako na gyud kaayo. And then, ako hunaan, kung magpabilin ko, nga moonlighter lang, nindot, dakan ko kwarta. Pero I don't think akong knowledge of medicine ma-expand ba. Unya, ako sang hunahunaan to nga if I will go into specialty, gusto jud ko og OB. Gusto ko og anak o bata kay during sa internship may kay ko mo legal watch, may kay ko mo kada bang paanak ka nya nindot kay bang imong feeling ba kay murag doktor jud ka kay napay gipaanak ka bata. So di mo sa gusto mo apply og private na hospital. Dako sa kita ang OB. Mura ba? Dako po. Pero ang ako manggod itong panahon na, di yung ganahan mo serve o mo trabaho o private hospital, kay mura abot lang sa kaha, no? Kana bang looking back ba, murag itong mga panahon na murag, ang mindset adto is, ato tong serbisyos mga pobre, dili lang taaning kay private good, so, dako din na imuhang maserbisyohan. So, pag adto na ko to apply na ko. I'd like to apply for residency training in OBGYN. Giingnan mo ko dito sa kuan. Kanang dok, wala na rabay bakante sa OBGYN. So matay. May OB nga bakante. Unsa may bakante, ma'am? Dok, ang ophthalmology dok, nagkinahanglan yun og residente. So, matang ko patunga ako ang singkasing asa man ari ko sa akong gusto or ari ko sa akong kinahanglan dayon nga makatrabaho ko para makatrabaho ko sa akong bana. So mao to sige siwaya na tong ophthalmology mo to interview sa kaning personnel selection board PSB man siguro na kay man na siya mo interview ni mo gid kung adto ka o kanang hospital or gobyerno. Ang chairman adto, ang kanang chief of hospital, ingon siya nga doktora. Kita ko sa imong grado. Ako kay ka og rating sa pathology. Why don't you join Department of Pathology? Pathology. Kung COVID. Ko di pa in COVID. Di, kada mga patay, imong
nga mahadlok gyud kong patay nga. Ako rin doktor nga mahadlok kong patay, mahadlok gyud kong patay. O bitin, mura na akong kadlukan, patay bitin. Ay, bitin. Na, mahadlok ka na. Ikaw na. Wala na kong tingog. Nga, buta na daw siya, kaya wala mo kumutubag kay, watay, ingon niya na, ingon din siya niya, why choose ophthalmology? Ay, kaning dramatic sa tausahay. Akong gingnan nga, Doc, because I believe that the eyes is the window to the soul. Miss Universe ang akong dahil sa gidawat ko, unya, what is so good? During trainings, tungod sa yun i-apply sa ophthalmology, kay, ang ophthalmology mong good, kinang, may, ako na mong, ako ako sa marabang, dalting kaayo ba, dili siya para surgery, dili siya ka nang, kung sa kindrama pa, murag, parang sa rigid kayo ophthalmologist nga, dili siya glamorous na magkwintas ka o stethoscope, kana mag-white gid ka, kana mag-smack gown gid ka, mag-rounds ka, dili man yung nana. So, tungod sa kawad doon sa ni-apply adto, ako ra usa ang ni-apply. Awa na sila ilain, ako ra po yung usa nga nadawat. Ang ako ang next adto kay murag graduate tayo na sila after a year or after 2 years. So, sila third year, ako first year. So, ako tanan. Ang Vicente Soto sa una, kung unsa nagkabisi karon murag times 2 sa kabisi before. Karon murag grabe na magikan na sa kabisi karon. So, dili kay siya busy sa una, makapasente lang siguro may a day o mga 50 or almost 100 inana ako raw sa so sila ito mga opera kay karon grabe na magigay sila ka busy so mga inana mo average gid me of 50 patients a day so ako mo handle sa OPD so wala nga makita na ko tanang classes mo ta tanang anang matang sa sakit sa mata until such time na they have to teach me how to do surgery. So, makasunod na po OR, assist na ko sa ako ang mga consultants. So, pasalamat po ko sa akong mga consultants sa Vicente Soto kay tagaan ko nilang opportunity ba nga makakon. And then, after that one, pag-graduate nila, ako na lang usa. Until mga 6 months before graduation, nga nailaing ni Sud nga residente nga, moy ako ang gi-turn overan nga, dong, ikaw na diri dong, ha? Imuha na tanan. Kay uli-uli. Pero di ko tinawad mo, uli good kay kanang inana man siya nga di mo siya busy kaayo ng kagabi wa may magpakonsultag mata hindi kagabi no kay mahugba na siya og OPD emergency so pabalik ko na sila sa OPD the next day so ang among kabisihan adto kaning magsigig panahin o mga OPD doc being outpatient department. Yes, outpatient department. So, mga emergency sa dito, amo ang i-treat after office hours. So, kaning mga hubog, mga aksidente, kanang nga hubog, at tanang sa mata, So, muna nga, kaning mga eyelashes, kaning mga derisa, kaning ilyon, kaning tinganan tabon-tabon, mga langkat. Kanang mga infection sa false eyelashes, Doc. Daghan mong pasyente ana. Ay, daghan kayo. Contact lens. Na ay, just to share ba? Abot lang ito sa sensod utok ito niya SBTQ. Ha? Niapil og miss. Niapil og kaning padyan ba? Nagsulog og contact lens. Kaning contact lens. May sambol man. Sambol pa, no? Tugon sa kuan na nga, gibutang na lang niya og ihi. Ha? Kaya bang mga totoo ba nga, nagsambol ka ng fresh na ihi, awan, pag adto dito, puti na ang mata, nag-corneal ulcer. Oh my God. Nanay itom, wala na, nalangay ang iyang cornea.
So, lugito na lang gid ang mata para di ang pikas maapektuhan sa sympathetic ophthalmia. So, daghang mga istoryang ingon ana ba? Kana sa New Year. Kalnumdum lang ko. New Year. Yes, ito. Gitawagan ko sa Chinsa ER. Ay, kudway ta. Ari dire. Okay, dali sa kong adto. Ay, bisag wa goy pasyente kay kudway mat you have to be in the hospital. So, katusan unya kanang mga New Year. Kanang mga mabuthan sa mata. Diyos ko, kadaghan. Dan one nga, Diyos ko. Ikuha ni mo sa bala, napas mata. So, exciting kay to ako ang residency sa Vicente Soto kay I saw the most cases. Upat. 4 years. 4 years. Ang Sigura, ang naay 4 years in residency. Okay, sa Manila, man 3 years na sila. So, amo to ganong taas-taas ning Soto, di sad kay ko ka sinati. Basta, okay ra mo punto na. Lingaw man ko adtong upat ka tuig nako. So after your 4-year nga So, residency, muna, after the kasama ka? after 4 years nga residency, kanang, I need to establish a practice. So, manginabuhi na ta. Kay, human mangguni mo og residency, sildado diya sa gobyerno. So, ikaw man, wala na kayo sweldo sa gobyerno. Unya, di ba, maghatag tag SIS, kada buwan sa gobyerno. Kato nga time, gusugot pa man ito nga kuhaon ni mo tanan. So, akong gibuhat, gikuha ito na ako tanan. Unsa na, take home. Unya, akong gipamalit og butang, like sleep lamp, kaning mga atong mga hinagiban sa pagpapay sa ophthalmology. Unya, dito ko first nag-clinic sa Karkar. Kay taga-Karkar man ko. So dito di ko nagsugod og clinic sa Karkar until such time nga kaning mo initiate na ko og mga free cataract screening, free vision screening. So every November fiesta sa Karkar magpalibre ko ana. Konsulta ko og libre. Karon nahunong na lang kay Nganong nasud sa kadok into mga free humanitarian, mga vision screenings, ug mga cataract surgeries? How did you gravitate there? Nag-gravitate lang yung ko sa ingon ana ay kay even when I was still in high school sa STC, sa St. Teresa's College, batch 18-9, aktibo na po ko kaning mga orgs na mo sa Science Club. And then, if you remember, pag college na to, Supreme Student Council ko sa STAN. Sa kaan So, nag-gravitate na lang jud ko ana kay mura man og it's not because nga kana bang I want fulfillment kanang the usual nga cliche kayo ba nga mga tubag ba mura man og feeling nako kanang Doc? Na-freeze si Doc. kaya man ako Okay. ang dili man kanang inana nga yeah, at the same time, as a starting doctor, you need also to, kana bang, paila-ila sa kabas mga tao. Paila-ila ni mo imong kuan. So, swerte lang yung ko kay diri sa South, sa Karkar, ako lay ophthalmologist. Nga ba na may daghan doon. Nga, nagkuan po dito sa South. So, okay lang. So, kung nga time, this is like, because I graduated 2005, 2004 ko nagsugod. So, nag-graduate ko mga 2008. So, pag 2008, wala akong gibuhat kay para pud paila-ila sa tao nga naanay Dr. Doris Karkar. Anya, diri pud sa Mandaue nag-Cortez General Hospital ko. So maupod akong gibuhat until nga mura mag na-establish na kayo ba nga basta si Doc Hirusa. Nagi na siya i-first screening pirmi. So mauto mo na sinugdanan nganong nakon during sa time sa Yolanda katong kita ay. So, katong ako lang yung ko adto. November 8 man to hitabo, no? November 9. 8. Birthday man to ni Erwin sa mama. Oh, so niya. Ano yung ko adto? Pero hinaya kanang tabang adoy mura mag
kahinay ba niya? Dili sa akong Facebook, samba kay mga GC nga. Ana, daghan kay reklamo. Tapos pwede ka, ana. Ako sa pwede ra pod. Sige. So mo to nag-organize ko sa Bujong Integrated Humanitarian Missions. So mo to birthday gid sa Bujong ang Yolanda nga kuan. So kami Okay. ni Irene, daghan pug mga doctors na. Yes. Dok, sa di pa na nato isgutan, no? Di pa ta motabok ngadto sa imong kaning missions gyud, no? Balikan lang nako ang katong imong gisulti kaganina nga nag-moonlighting ka, no? Kay doon naman gud ko'y mga pag-umangkon pod nga mga bag-ong mga doktor nga wala gyud dayon sila magresidente, no? In fact, hantod karon na ay tagduha tulo na katuig nga wa gyud sila magresidente, no? Ang uban gali in fact, no, nagpa-empleyo sa Department of Health, no, anang mga lagyo kayo nga mga assignments, no. Now, ang akong pangutana dok ba, no, kay unsa naman day kalahian ron sa mindset sa mga bag-ong doktor o katong previously sa inyong batch nga mura man sila karon og kana bitawng nagtan-aw pa kung unsay dagan sa ari na ba sa Cebu ang pinakakuan gyud humot kayo nga residentihan ang Vicente Soto man gyud, no, Memorial Medical Center kay pinaka busy, pinaka stress, pinaka pressured ka. Pero maura mo guna usas pinakangilingig nga training hospital po dinhi sa Region 7, no. So mag-inilugay gani, no, sa slots, no. Pero mo lagi na dok, no, karon kana laging akong giingon nimo nga daghan kay nag-moonlighting hantod karon tag duha tulo ka tuig na after passing the board nga nag-moonlighting ato nang i-contextualize dok ba kay sa miagi manggong administrasyon sa pipila na katuig daghan kayong reklamo ambot ug unsa na katinuod nga short kuno ang mga ospital sa probinsya ug mga doktor. Unya karon doon na tayo nakita nga gipanghambog niining bag-ong pili nga gobernador nga doon na kunoy 12 ka mga bag-ong doktor ang na-hire sa probinsya unya i-deploy kini sa nagkalain-laing mga district hospitals, no, or provincial hospitals sa atong probinsya, no. Unsay diferensya di dok, no? Atong mga miaging tuig o karong tuiga or kaning mga bag-ong mga batan-on nga doktor na hired ba ni sila or ni-apply ba ni sila during the previous administration unya karon lang na-hire or karon lang sila ni-apply unya karon lang pod sila na-hire, no? I'm not saying hibaw ka tanan dok, mangutanan lang ko kay ikaw may naa sa field sa medisina gyud ug doon na gyud siguro kay interaction sa mga ospital ug mga doktor sa gobyerno. Gusto lang natong mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan po ba kung unsa ka tinuod. Of course, tinuod magina nga kuwang ang mga doktor sa tibuok Pilipinas, no. Di magina nato malimod, no. Pero ato pod tan-awon kung unsay mga rason pod, no, nganong nagkuwang sa miaging mga tuig unya nganong karon kalit lang nga naanay dosil nga na-hire ang bag-ong May gani sir ng dosi. Kuwang pa jud di ba dok? Imong comments dok. Ato sa kuan na siya, ang imong pangutana mo good Sir Elmer, multifactorial ang tubag. First, atong i-contextualize kanang explain sa nako ha, unsa nang GP o unsa nang proceed ka sa residency. So, ang kanang GP, general practitioner, after the boards, yung ka mag-training, you just rely on your senior clerkship and your PGI-ship when it comes to clinical experience, no? So, kana siya 2 years lang ka nga, 9-3, ika-third, third year man siguro na mo, magdami clinics. So, pero basically, sa imong medical student life, you spend 2 years in the hospital as senior clerk, this is the 4th year, and in muhang PGI-ship, which is after graduation, required ni siya para sa matake ka sa Philippine Licensure Board. Okay. So, ikaw man mo graduate, choice man good sa doktor kung proceed siya to residency of whatever specialty nga iyang pilion. Or kung gusto siya, kapuyan ako o kuan, akong goal para lang ko nga na ay license. MD lang ko niya. Ganahan ako mo join sa kanang workforce. So, adto jud kadaan sa kaning
health mga kaning MHO, ari ka sa kaning municipal health officer, or kung ari ka sa kaning hospital, mag-medical officer ka. So, choice na sa doktor. Kung unsay iyahang gipamati or unsay plano niya sa iyang kinabuhi when she is at the crossroads of having money right away, earning, or gusto ka of further learnings. Earning and learning. So, hindi siya sweldo ang residente. Ang akong sweldo sa una naargot ko sa 11 or 12,000 per month. Then, na-increase hanto, nikagraduate ko, naabot ko 15,000. So, hindi ako gamay. Unya, choice na niya. And it comes to mind po kay last July, naami reunion sa Gulyas College of Medicine. Ako sa presidente. So, ang usa sa amo ang program at usa sa part sa amo ang program yun is to get the new graduates nga amo silang pa-join nun sa alumni. So, amo silang gikuan nga, o arita diri kay mag-honoring ta of new physicians kaysa lawyer man gud sa IBT, sige jud ko og ka-witness anang honoring of new lawyer. Lawyers. Amo ang mga eskwelahan, wala na. Ako ang gi-initiatean. So, out of the 50 nga graduates, kaloy sa Diyos, 5 ray nito nga para magpa-honor. Unya, ako ni nga storya kay pa-apil siya sa context ato ang kwan. So, nayon sa ka-graduate, doktor na siya ha? Doktor na siya. Bago lang siya nakapasar last katong 2023 pag April. So, among dumanig kaon, kauban sa ubang mga alumni. Siya nga, mutan na siya nga do. Unsa man gyud diferensya do kung kanang mo moonlight ni o mo training ni. Mo na yung pangutahan na pod niya. So, nagkinanawan ni sa akong mga kanihing ko board directors mga kanang this is something mga murag gani og amo lang gi kanang gibaliwala kay murag para namo sa amo lang indot man gyud og learning ka after graduation kay ang imuhang gratification ani would be of course it's late kay mo spend bago kag another 4 years to 5 years of your life to do trainings before you ka maka atubang og pasyente nga tagaan kag bayad, tagaan ka og imong professional fee. Kay rather than moditso ka og moonlight at 1,500 per day katong time pero karon it's 5,000 per day na ha 24 hours duty. So imagine na ang kwarta nimo. Kanang 1,500 So, kuno ang dok per hour na kuno na dok. Tinudanay na. Per 3 hours man siguro ana. Tinudanay na. So just imagine sa kwartang imong makuha kung modritso ka og trabaho as GP. So among gi-advisean to ang katong bag-o nga doktor nga inday tibaw ka nindot kay na paminawon ang kwarta nga naa kay 5,000 a day. Pero inday i-graduate nimo kung ma-OB man gani ka masurgeon ka kana nimong 5,000 5 so ambot lang kung ihabatong gi kuan kini mo siya siyang kamo awa inan ta kang masindot gid na mag-training pa katong kauban ba nga mga new doctors pod kung nindot gid nga mag-training dungay lang gyud ka maka kanang butang na to naa kay ROI sa imong pag-eskwela ug sa gastos imong ginikanan pero kung mo train ka mag-residente ka ang pananaw sad sa mga co-doctors nimo, sa imong mga colleagues, lahi pod kay kung ang imuhang kanang gusto nga mag-GP lang ka, then you will accept 5,000 a day. Dato gyud ka ikay noon life, ikay pinakadato. So kung inana imong mindset nga gusto ka adin kay kwarta dayon for whatever purposes nga imong gusto, you go into employment right away. Pero kung gusto ka nga mamutangan og value ang imuhang pagka-doktor, hindi mo paghinuon ng GP, no? Noble mong gihapon ka, ay doktor gug ka. So, kibaw gihapon ka unsaon pagtambal sa pasyente. Pero lahi ra gyud kung naa kay training
as a specialist on a particular field. Bisag famed ka, lahi man yun ang family medicine o approach to patient care kaysa approach to a GP nga. Kuan. So, mura bag, lamang ka ba? Lamang ka gamay sa imuhang kanang profession kay trained ka into something. So, that would also boost your confidence, boosted sa imuhang ego nga, uy, train ko, I'm very much confident to do these things to my patients. So, when it comes sa kanang imuhang giingon nga ni bag-ong doktor sa gobyerno, ato po na silang tagaan o chance ba nga maka-decide kinahanglan gyud uban na unya na mo training after 2 to 3 years, experience na ko ning unsa ning daghang kwarta, unsa ning mag-GP. So namang puy uban ana niya. So let that employment be with the provincial health karon para mag-eye opener nila ba. So let them Mga decide. GP din na, mga GP na sila. GP na sila ang new hires. I presume because they're very young. Mga batanon man. Sige, nakabasa ko sa usa ka article nga they're general practitioners. So let's give them the opportunity to open their eyes nga unsa gyud di ay ang kanibang trabaho sa hospital. Kay na may uban ana nga di gid makaya. So ang uban nga doktor gani mo join og PhilHealth, mo join og SIS, mo join og SSS for a corporate job. So kani mga batanon pa man jud ni sila. So napod gani sila chance to find their path kung asa gyud ilaha. So you think that might also be the reason why in the past naagi shortage of doctors in government hospitals, no? Kay walay ma-hire. Walay talent. Walay ma-hire kay most of them would prefer to go training, residency, and then ang residency is Or moonlighting. sa national nga hospitals. Or moonlighting. Ang training good can also be the tanan diri sa Cebu na ay training residency training programs. So ang kaning problema man gud sa kawadon sa doktor sa mga provincial hospitals, sa mga national hospitals, constant man gud ni siya ay kay we produce such little amount of graduates per year, unya ang demand very high. Nagka-taas. Geometric ang iyahang pagka-multiply kaysa nag-produce taong doktor. So, na discrepancy between the number of doctors and those needing the care from doctors. So, di gid ni siya masulbad lang kung mo-hire ta. Sa to pa day, Dok, tinuod gid na doon na gid study ana nga ang kuwang ta og mga medical doctors in relation in a ratio to pila man gid ideal ratio, Doc, sa doctor to a certain population. Sa ako ang nahibaw-ad based lang pud sa akong readings kay di kay ko tigbasa og kaning mga statistics na kuan. There should be one doctor per 1,000 patients, or in a community of 1,000 at least na yun sa ka-doktor. Mo ni pinaka-ideal. Kay bisan gani ang kanang shortage of doctors. Kuwang gid Dok ang nangiskwela ron og doktor, sama sad sa mga paring Katoliko nga kuwang na sad kuno ron ang mga paring Katoliko, wa na sad kuno nangiskwela pare. Ngano magkani Dok nga gamay ra mang nangiskwela pagka doktor or sa medisina? Mahal mahal kay medicine. Mahal unya dugay kaayo ang return of investment. Mahal kay medicine. Ang pag-eskwela manggod pagka-doktor, dili lang ni ingon nga naka ika-afford imong ginikanan makabayad. May kamuton. Dapat na kay passion. Nagyud kay grabe gyud mo passion ba nga magdoktor gyud ko bisag unsaon basag mahagbong ko basta magdoktor ko. It's not enough nga na kay ikabayad. So basig uwang ta og ingon ana or nasa uban na passionate kayo nga mag-doktor pero why ikagasto. So chicken and egg ba nga sitwasyon, ikaw ganahan ka mag-doktor o magkikagasto, oy naay dato nga di ganahan mag-doktor pero makagasto man, so eskwela lang po na siya.
So inig-eskwelahan na unsa may motivation nimo to take the boards. Kay let's face it, ini-graduate nimo doctor of medicine biya ka. Doctor biya gyud ka pod. Kay ni-eskwela gud ka. Zero when it comes to Experience na employment. sa igagaw sa akong mama, Dok. Na experience na sa igagaw sa akong mama, no? Gusto gid siyang magdoktor, nya pobre lagi. In fact, ako sa una gusto duha ra gid gusto tulo ra gid ka kurso ako sad sa una unta, Dok. Either an airline pilot, a lawyer, or a medical doctor. Di man gyud may ka-afford. So I chose to be an engineer kay atong panahon na masunuron man ta sa tatong ginikanan ang kinsay mong gasto mao may magbuot, nag-engineer ako sama sa akong amahan. Now, namin na experience na, Dok, no? Igagaw sa akong mama, nahuman siya pagka-doktor, Dok, hapit mo 15 ka tuig. Kay mo eskwela siya rong tuiga, inig ka sunod tuig, muundang siya, mo trabaho balik usa ka tuig. Unya inig sunod tuig, usa na sad siya mo eskwela. Hapit siya mo 15 ka tuig nga nag self-supporting siya, hangtod nga na doktor gid siya after 15 or 16 years, no? Inana ang iyahang passion ba so tinuod gina, Dok, no, nga kinahanglan gyud og passion. Kinahanglan gyud. Mausad ni Ron, no? Attorney ay adto na ta sa kanirong mission ni Doc Tess Hirosa, no? Mga kaigsunan kani manggod si Doc Tess usa ni siya pinaka-aktibo gyud, no, nga gawas nga siya mismo ang mangunay kay doktor siya. Doon na manggod kani siguro murag almost epidemic proportion na ba ni Doc ang cataract blindness sa atong nasod karon or sa Cebu. Kay ngano, Doc, ha? Ang akong mama, Doc, she's already 88, no? Doon ay cataract ang duha niya ka mata. Naoperahan siya before COVID ang iyang pikas mata. Unya, naoperahan ang iyang ikaduhang pikas mata mga after mga 2023 naman siguro to, no? Inana ba? Unya, Dok, sa pribadong hospital, Dok, private ba? Perti mang mahala, Dok. So, usa ba sad ni sa mga suliran nga giatubang especially sa mga seniors kay kasagaran aning katarak adto magyud mo tapot sa atong mga senior citizens? Ang demographic sa cataract is adto gid sa senior citizen kay this is an age-related nga sakit. So, mo nagpirmi na ko istorya sa akong pasyente nga ang unang matiguang sa lawas sa tao ang mata gyud. Kay ka-40 manggod nato, di na ta kakita gagmay. So, magkinahanglan na tag reading glasses. So, tao reading glasses. Nya kani mga bata pa nga hanap-hanap og pananaw. Glasses nga panglayo. Until such time, nya mabot tag 50 sa 60 magkinay-hinay manggod og hanap imong pananaw tungod kay imong crystalline lens which is will become a cataract later in your later age pod. So magsugod na siya tin-aw kayo atong crystalline lens. So ang kaning atong cataract nani siya sulod sa mata ilawom sa itom sa atoang pananaw sa atong taw-taw. So kung kana gani siya muhanap pod atong pananaw. Ang kasagaran nga reklamo sa atong mga pasyente kay ang ilahang gibati mura sila naa sa panganod. Or kung grabe gani, duk mura kong gali o kurtina kaning bintana nga gikurtinahan. So kita siya sa tao pero di walay features. Unya duk magsigi og ka kaning pandol. Kakilpo. Pandol ka naman ingon ana kat nindot. So nagtuo sila nga flat ang dan oy naday lubaong. So mga tuwad, mga buak ang ilahang kaning femur, kaning ilahang kaning bataan. So dili gani mula pang sa dan. Nagtuo nga ang motor layo pa. Ya dul na di ay niya pa. So ang nag-drive sa dito sa motor magkabuang so maligsan. So mao na siya usual good nga pagkitabo sa mga pasyente nga senior no with cataracts. Dili ba din na-cover, Doc, sa PhilHealth ang cataract surgery? Covered siya. But we have also to think that it may sound very easy, it may look very easy, and we can do it in less than 5 minutes. It doesn't mean that it's easy.
It's a very difficult surgery that needs a lot of training. Dili lang 6 months, dili lang 1 year. 20 years na ko nga ophthalmologist, unya until karon nagsige pag yun ko og refine sa akong pangopera. So you have also to consider the human side of cataract surgery. When I mean human side, you also have to consider the training of the surgeon. Actually, you're not paying for the surgery itself, but you're paying for the expertise of your surgeon. So mo na lahi-lahi gid ni og kanang pricing, no? So lahi-lahi, pero choice na pud na sa surgeon kung gusto siya nga ipa-affordable niya, iyahang professional fee, or gusto siya or parihan ni mo doktor. Ano kay namay mo nga naagi devoted yun a certain part of your practice really for ending cataract blindness. Mo nang appeal gyud og mga humanitarian missions. Manadok ang sunod na kong pangutana before sa specific sa imong mission ba. Nga naman di ay nga kaniman mo imong gitutukan gyud og maayo. Doon na ba'y kuwang ang atong gobyerno pagpahibaw unsa ning katarak nga kaning katarak pwede pa ni siya makorek pinaagi sa pag-opera, pinaagi sa corrective surgery. Kulang ba di ay ang impormasyon nga madawat sa atong mga kaigsuonan labi na katong dunay mga senior citizens nga doon na nay katarata, doon na nay katarak nga kinahanglan pa man sila adtuon dito or kuwang lang gyud ang mga eksperto sama nimo nga maka-perform niining maong klase sa operasyon. Sakto ka. Kuwang og information dissemination ang atong government, no? When it comes sa eye health. Sakto po ka, nga gamay ra pud jud kaayo ang mga ophthalmologists diri sa Pilipinas. Sa akong nahibaw-an na aras sa mga 20 to 30,000. Wow. And sa kana sila kanibang parehan ako ba nga magpigtuyok sa tibok Pilipinas to do cataract surgeries nga libre. O niya Pila ra gamay ra sa akong nahibaw-an pero I'm sure by doktor manggug ka naagyud kay kanang compassion ba para sa mga pobre given man gyud na kay mo bitaw nagdoktor ka kay gusto ka nga mutabang. So bisan pa o ang imuhang pagka-doktor tungod kay madato ka pero di mo guna siya mo number one reason. Ako I still believe that all doctors have the compassion to serve the poor. So kinahanglan na ginani mo sila lugitunon. Kinahanglan na gina sila nimo nga sigihan nga oy kuyog ta until mapulaan na nimo. Once they experience it magpangita. So mo na nahitabo sa uban nako mga kauban kani sa amo ang module sa MHVP nga so mo na sa imong giingon ka ganina no naagi kay passion no lahi no dili lang kay kwartahan ka ka-afford ka mo eskwela og doktor driven by passion gid ka nga moayo og mga sakit maong ganahan ka magdoktor unya unog madoktor na pud ka maprofessional na pud ka kanang passion nimo sukad pag-eskwela nimo dapat naapod na nga dili lang kay aron mo kita ka aron makatabang ka sa imong isig katawo. Nabalikan nato dok no. Ikaw siguro usa ka sa nagpabilin ang kainit sa iyang passion pagtabang sa atong mga kaigsuonan. Gitukod nimo sa Yolanda dili na lang ni specific to cataract surgery siguro no kay kaning imong mission na health missions na iyagyud. Nag-involve naman nig lain-lain pang klase no. So unsa galitoy pangan sa imong mission dok unya unsay mga serbisyo nga inyong gi-provide nga libre ngadto sa mga target beneficiaries ninyo? Okay. So pag 2013 mao to daghan kay nagsigingon nga test organize ta. So okay, organize ko. Ikaw ako'y kwarta ha. So kamo mo ay mangita og kwan. Hindi raise funds. So mutugan sa dili na nakaabot og almost mga 500 or 600.
So, Mm. every weekend, mga kami sa north, magdami ang bugas, magdami ang pagkaon, food packs tanan. Ya, wala pa'y kurinti adto, wala pa'y kapuyan. So, adto may matulog sa baybayon, ya, medyo may ganahan sa niya na, kay kami ni attorney, mga mountaineers man ni. So, wala rin problema na mo, di mi katulog og katri, naaling duyan, wala problema, nailay malong, okay ra. So, kato siya, nga grupo, composed to siya of nurses, doctors, na ay mga chemists, na ay mga lawyers nga nanguyog, na ay nurses, na ay mga business. So, di man ko pwede nga mo adto nga mga opera katarak kay wa may facility gyud. So, it was in outreach good siya. So, tanan. So, na ay doktor nga manambal, na ay tambal, magpa-feeding ni, onya, manghatag sad ni og food packs, onya, na ako'y lain na mga nurses nga mag-story about maternal health in times of Yolanda kay way tubig unsaon man hinamo. So ingon ana ang amo ang gibuhat until sa time nga recover na ang Cebu sa Yolanda. So laylo sa mi. And then there was this invitation last 2017 by a military colonel nga padtuon ni invite siya na ako nga test pwede ka maka-form o group of doctors nga moari sa Sulu. Sulu. Jud, sulo. Yes. Sulu, Indanan, Patikol, katong mga daghang ipang putlan o liog, katong mga foreigners. Sa akong kabuang, niing ko nga, sige, adto ko. Wa man ko balibad. Ako So may gina ko ba? sulting attorney, ay mong bana. Ay, sus. May, kuyugan yung ko. Kami, duha dito. And then, I told of you, kay ang kining classmate mong good sa asawa sa kining colonel, is classmate na ako, sa Tiray. At tanan akong classmate, ikaragay ni Ingon na, muadto ka nga, why pangutana. Kaya kiniligyan din surusta. So, ito, nawag ko mga doktor na ako nga magkaila. Usaragyan ba nito ba? Katong ako nga gigasi. Amigo na ako sa Zamboanga City kay jump off point manggid ng Zamboanga City to Sulu, Tawi-Tawi, to Basilan. Anak manggid kapunta. So, no to, nangadto na ito may patikol Indanan. This time, kung kanamdom mo, Marawi ni. Marawi Seed. Marawi, yes, Marawi na. Before, after, basta na, wala. Martial law po na dito sa Sulu. Martial law. It was 2017 Holy Week. Nangadto mi. Tulo kami kabuk doktor. Usa ka abogado. Ano iyon? Tulo ka doktor, usa ka abogado. Daghan kay ning pasyente dito. Pero ang among ginala dili lang pod kaning mga medikal na ay Zumba instructor, na ay football coaches. So, nag-football for peace mi dito. Yan, nag-Zumba mi. Unya, ang first time adto, daghan kay minor surgery. Kay, ikaw nga, ako maginan ako si Dr. Chan. Dr. Chan, Ton, ikaw sa consult, ha? Kay ako, nagdabi ako para minor surgery. Sa mga bukol-bukol, akong gipang operahan. Giingnan ko sa colonel nga, test, 3 o'clock, move out na ta. Matay na ako may mga 15 ka pasyenteng galin niya. And ko, saon mo ni sir? Dapat move out na ta. Kay kita kaan ng bukid, diha. Silragod. Diha, gilungguan ang mga Burnham ko nagiatay. Sirado tayo. Katong Gracia Burnham. Pag-atay may pagpal 3 o'clock. Basta kisa to nga kuan, basta koto, diha ko no gi kuan og liog, unta ba to? So, moto. Wagi na mabakan. Nga, 2 areas to sa Indanan ug Patikol. Grabe kay itong kuan na to. Grabe pa tong gubat. Grabe pang gubot ba? So, after 2017, April, di pabalik na po may after 2 months. And then halos na every 2 months, magsige may balik-balik. Hantod karon nagsige ko balik-balik sa Sulu. Lahi na po ako ang mga partner din. Ako partner isang Philippine Navy na. And then, pag 2017, end of 2017, we decided again to make a group na gitawag na mo og Mindanao Humanitarian Volunteers for Peace. So this is not only for cataract surgery, naapod mi OB, naami GS surgeon, naami orthopedics, naasad mi mga businessman, naami mga nurses, naasad mi kaning atong football for peace food.
So every 2 months sige mig balik-balik sa Sulu na gyud hinuon. And then naamo tay gitawag og mission fatigue. Sino? Correct. Mission fatigue na. Kapuyo na ka due to the balik-balik na trabaho. Balik-balik na problema, sakit akong kita ko bagas, kita kong yan, nagkadaghang sakit nimo nang oy kapuon ba. So kato unya ang funding manggod namo is we don't raise funds from outside our group. So organic funding day mo dok ha? So kung ikaw regular member ka, we don't ending ni kay nasa mi mga executives, nasa mi mga dato kayo nga mga membro nga. Test anong kailangan mo? O kailangan ko nito ma'am. Sige ako na. O mga inana nga mga type ng mga tinuod na dato ba? Walang problema. Akin na yan. So angkon-angkon na. So maka-create gud ni og mission from our own ranks. Mo sa among GC, maingon ako dito nga, we're going to akani, o niya kinsay mo join, o niya dapat ha kung mo join ka, bilang ka mo hatag sa imuhang lawas o katarungan. Dapat na digay bit-bit kay maikong punta sa tong sponsor kay mo biya mo pagkaon nato dito. Ang sponsor is the Philippine Marines or the AFP. So bit-bit gyud ka, magdala pa kag bugas nga daghan, dili lang usa ka sako. So pagdaba kag 200 ka nila, so amo nang i-pool tanan. Mao na siya nga ang mission manggod dapat sad ang imuhang mga kauban also have the passion. Kay kung mukuyog lang ka o mission, kay para lang ka magpa-picture. Magpuyo na lang ka. Kay daghan na dok. Daghan na mga politiko dok, daghan kayo na. Ang kanindot lang sa katong amo ang grupo sa kaning MHVP, wa mi regular member nga politiko. Ako na siguro, pero occidental politiko man ko, di man ko pinudala nga politiko. So, ato nang hisgutan niya, no? But departing from your Sulu and the Mindanao group, naagyapon kay mga missions dinhi sa probinsya sa Sugbo. In parallel with those missions. Naman sa guyuban ng mga MHOs na in fact karong Domingo adto ko sa Mindanao kay ni-request ang MHO dito for eye check-up o niya. Libre man ko. So if I'm free, mo na problema mo adto ko. Karong September. Sige. Kano sa pa? Karong September medallion. Ato ko medallion. So okay naman ako ni medallion kay ang MHO po diha nag-request. So wala ko'y problema gyud. And then na-apoy upcoming at Toledo. And then tayo na yan. So, tuyo-tuyo kung yung ko ana. Kano sa imong Toledo? Kano sa imong Toledo? September, wala pa yung specific dates. Pero ni-request naman si... So, nahog yun every month na kay missions sa probinsya? Nagkailaing... Sa Peru, Monggo, ang Balamban, I have a regular cataract surgery dito. And Bantayan. Ang Bantayan, quarterly lang. Pero ang Balamban, every Tuesday, yun na. Na may mga pasyente. Okay, naka-screen, ko almost mga 300. Last year, no? Last year. So, ginahinayan na. Nako kay ako, rabia usa. So, ginahinayan na ako every week. Kay, at mo sa natong panaad ba? Nga makatabang ta. So, naasay uban diri sa city, like ang Lapu-Lapu City, kaning si Congressman Lagun, si Congressman Uwano, huwag niyo po na sila nga nag-refer ng mga pasyente. Pwede ikuani sa kuan. Sige, wala problema. Basta nalay katarak o niya na ako'y available nga oras. Yeah. Ako asang kaning schedule, malaw. So, wala rin tayo problema. Ano mo dawat, ragyod ta. Ang ako lang usahay interesado ko na ako interesadong mahibaw-an dok no og ang ato sigurong mga kaigsuonan labi na dinhi sa Sugbo kay dili dugay nagpagawas man gud og press release ang bag-ong gobernador nga nag-release kuno sila do na kuno sila gipagawas nga pondo nga 25 milyones pesos nga ila kunong igasto imbis aning pasigarbo sa Sugbo in celebration of the 456 no nga founding anniversary sa probinsya.
ila kuno nang igasto sa mga medical or unsa di nga mga mission sa nagkalain-laing bahin sa Sugbo, no? 25 milyones kuno ang ilang gigahin aning mga nagkalain-lain nga mga medical or unsa ba ni nga mga missions, no? Unsa ba gid kadako, Dok, ang gastuhon nining for instance, usa ka kompleto or kanang comprehensive nga mission, medical, dental, optical, minor surgeries plus unsa pa diha legal or whatever. Sa usa ka ibutan ta lang in a town like Asturias or Balamban or Bugo, pila may gastuon gid Dok sa usa ka mission? Magdepend siguro sa facilities po, Dok, no? Unsay capacity. Yes. Ang medical mission manggod, daghang klase. Pwede na sa ako, no? Akong team katarak man ko. So, ang MHBP karon wala na kayo may anang mission nga dinagko nga daghang tambal, magdagdaghang doktor nga magsige konsulta. Kay naka-realize manggod mi nga ang sakit sa tao di man magdungan unya nasad ko'y kauban sa alumni ningon na Trisa, ang sakit sa tao di man gud na sila magdungan nga 500 ka buo na ay sakit at the same time nga naapog ka magkasakit pud na sila. So unya in context lang pud niha sumutong ko bitaw sa dok, no? Nga kasagaran kanini mga naman vitamins. Kaya man tayo ni sa ato ang mga MHO mga hatag vitamins. Kung mingong ka o mga mga maintenance, kaya naman po ni sa RHU. Kaya na, may tambal na may budget ang LGU para sa mga kaning maintenance medicines. Unya, naman po yung kauban sa MHU. Parang good siguro na sa kuhan. Pero correct sa, ako sa ning i-clarify ha, naman good may kauban nga nag-doctorate siya. Usa sa iyahang ng thesis is how effective ang humanitarian missions in a particular region. So mo to, kami tanan ihaming gitagaan og kanang mga dili kaning singani questionnaire. Insa ka unsa questionnaire nag-survey gid siya. Nag-survey pod siya dito sa mga pasyente. Ay yang hibaw-an manggod sa doctors na side na may usa ka doktor dito pod ha, doktor na niya ito kan siya. I don't believe in missions. But I believe that cutting specialties should be in the forefront of all medical missions. So medical cutting, surgeons, minor surgery, surgeons, ophthalmology, kay kon man, cutting man, kaning hemorrhoids, mga hernia. Unya, ang area man ko gisudyuhan adto sa katong kauban ako nga nag-doctorate is dito pod sa Jeddah area sa Sulu. So yak kapunggi survey kada mission namo na siya mga ipa-ansiran sa mga pasyente. Iya po na found out dito nga gyud sa mga reklamo sa pasyente sa panglawas is kaya ra gyud sa mga RHUs. So balik pa sa imong giingon kanang 25 million nindot kaayo gyud na siya na pamandungon ba kaliman kag 25 milyones for a medical mission. That is so nice, that is so impactful. Pero ato sa ipot into context kung unsa man nga mga kanibang mission ang gibuhat. So kung mayroon ka o surgical kana ukaon na gid mga 5 million. Kay katusang amo missions diri sa Cebu with Attorney Irene, kasagaran na itong budget manggod sa ato ang sponsor at itong panahon na is nagin na sa mga 5 to 6 million. Pero this is everything na ha. Ang food, ang transportation, ang tambal, ang movement sa mga tao, accommodations. So, kanang imong giingon Dok nga 5 million. 5 to 6 million. Kanang 5 to 6 million nimo Dok sa una pa no, pila ka tuig na mga 2-3 ka tuig ang milabay or last year pa ba na or 2 years Nawa. ago? Doki? Nawa ay. Nawa? Nara. There. Nawa si. Kaklaro ka na mo? Yes. Ako nawala ko Dok. Anara. Okay, Okay. na, Doc?
Kana nana ka. Doc, Yes. kanang ingon nimong 5 million ba? Pila man na ka mga doktor, mga espesyalista, mga nurses ang involved ana? Unya, pila man na ka Okay. mga Pila ka pasyente missions, ang pila sa commissions, pila ka venue. malagi. Depende. Ang una, pila ka buok mission personnel kay apil naman ana ang budget sa ilang pagkaon, transportation ug ang ilang istaran. So pila ka buok mission personnel, unya pila ka buok ang mobenepisyo nga mga pasyente. Unya pila ka adlaw pud na nga mission. Kanang 5 to 6 Okay. million. Okay. So, kuwan lang. Based lang sa akong na-experience ha. Di ko ka babag sa uban. Pero based sa akong experience, day one usually is the screening. Pero mag-screening man na Days beforehand. before. At dito, days before mag-screening. Then final screening, tanawa na din na sila sa surgeon, day 1. Unya, day 2, mag-opera na. Day 3, day 3 and day 4. Yeah, and day 5, mo na yung pang-discharge. So usually 5 days na siya. Kanang 5 million, based akong experience, na anay mga 40 to 45 doctors and nurses o uban nga mga support staff. So, and then they can do around 30 to 40 surgeries sa kana nga adlaw, sa kana nga one mission setting. So, ingon na. So, dako biya sa gid nagmatabang. When it's a surgical side, ha, kay dili ba gid ng mga hospital capable for these types of surgeries. Kunya Right. ko na, ay sponsor na mo kuan, gusto nga, okay, magdako mga machines, magdako mga kuan, ako'y pakaon sa doktor, ako'y pakaon sa kuan, ako'y bayad silang accommodations. So, dako gyud kay na siya nga impact actually. So, kana lang siya, sir. Attorney ay no on a Yes. legal standpoint of ikaw sa doc no. Kinahanglan ba ang probinsya maoy mo lead sa usa ka humanitarian mission? Kung mugasto sila anang 25 milyones, unya sa gikaingon nimo kaganina 30 to 40 ka mga pasyente ang maserbisyuhan ana, ang 25 million, so naa sa mga 25 divided by 5 is 5 katag 5 million, 30 sa mga 150 patients ang maoperahan. Dili ba day posible nga og ang probinsya may mogasto og mangita na lang sila didto sa nagkalain-laing bahin, unya dadon na lang dinhi sa mga provincial hospital nga dunay capacity ug dunay equipment, adto na lang didto operahan. Kay probinsya man ang ni gasto. Okay. Mas makasave pa siguro, mas mudaghan pa ang ngayan nga matabangan. Ang context ni Koan ana ni Doc Ana is the cost or the value might be 5 million or 6 million per mission like that, but daghan manggung kung na humanitarian missions, daghan manggug mo angkon sa cost, like Uban. the government could sponsor the venue, could sponsor the kanang packed lunches and meals of the service providers. They could even sponsor the consumables, pero mas dako pa usahay, Doc, no, ang gasto when it comes to transporting the equipment, transporting the and accommodating the service providers compared mismo sa kanang cost sa mga kanang tambal and consumables. Mana kung ingon lagi attorney nga I think it's more practical nga ang pasyente mo dadon dili kay ang kuan mo mission no, unless katong mga far-flung area na yun no, for instance katong Sulu, kay again I would agree katong doctorate siguro nga finding doctors no, nga ang recurring illnesses sa mga kaya ra kayo sa mga municipal health units o sa mga municipal health officers no, kay unsa ra man gina hypertension, diabetes, sakit sa unsa diha, no? cholesterol, di ba? So I think no, ako ingon nga nanaway ko sa gibuhat ron sa Bago no, it's a noble cause, it's a noble undertaking, pero atong tanawon siya with a grain of salt kung dili ba lang ni siya usik no. Ilabi na nga sa gikaingon nila hagipot kuno kayo ang punudlanan sa atong probinsya.
So, ug doon na manggali untay mga non-government organizations, mga volunteers sama sa mga organization ni Doc Tess ug sa kuan, siguro ang ayan nga sila na lang siguro ang kay kaning gobyerno manggod, no, di lang sa pag-unsa, Doc Tess ug attorney ay di gyud ko motuo aning gobyerno basta moingon nag humanitarian. Kay kaning mga politikong nagdaan ning atong gobyerno dili ni mga humans. Pero mao na. The volunteers, the humanitarian volunteers still need to partner good with government, mer. Kay Of course. isa man may nay hospital, mosugot ba day pod ang private hospital nga for how many days ang ilang income from their private paying clinics mabara because ang ilang accommodate is mga humanitarian patients. Lagi. Mampun. Pero Doc, balikan ako si Doc. Always a partnership gyud. Di na siya pwede nga puro lang sa gyud private nga mga kuan or puro lang sa gobyerno. Ang hitabo pod gyud kaning mga series of missions nato, these are partnered with doctors nga private doctors. Kay lagi usahay sad ang ato apong health system na apoy flaws. Pero ang kani manggong mission motuo jud ko nga band-aid solution ra gyud ni siya, which I Right. think is Yes. needed. Even Band-aid Even solution to the goal. kalidad. Kaya nga no, ang ako mong kung inani Doc ba, ako usagi ko sa na Elmer, advocate nakainom na- nagtubig si Doc Tess anang imong mga questions. Ako ba, ang ako gud ang akong buot ipasabot mo gud attorney ay og Doc Tess no. Ang gusto gid nato unta nga kanang capacity building ba sa LGU, no, sa district or provincial hospital kay moabot mong panahon nga magsalig na las mission. I've experienced that, no. Naiming nga mission diri sa una, Japanese dental mission, optometry mission, magsalig ang mga tao. Ay sunod pila ka 6 months from now mubalik man tong mission. Adto lang ta pa konsulta dito. Di lang ta mo ngadto sa Actually, inana bitaw. ano, So ang ako mo Tinuod tinuod gid na no, band-aid solution na gid na siya. a mission should actually not be enabling dependence. Dapat murag ang goal gyud ana is sa pagkakaron kulang ang access nga mahatag sa gobyerno. Mo step So, in ang danahan. private sector. Pero Oo. later level up jud ang gobyerno so that ang mura- gobyerno mura na naman gud sa makahatag ayuda. sa access tanan ana. I'm sorry to say, Doc, ha, it's a noble cause, especially sa katong nagkinahanglan gyud, no? Pero doon naman kayo mga lugar, example, din sa Cebu province, no? Accessible naman og buot nimong hunahunahon, no? Especially kanang mga surgeries or sa badiha, no? Unya mag-anad ang mga tao, mura ra man kundi siya ayuda, no? Ay moari si kuan diri, si moari si kun sa dinhi, unya na lang. But in any case, Doc Tess, no? Atong balikan, no, ang imuhang pagka kaning sa imong mission karon og murag parehasad ni Attorney Irene, no, ang iyang pagkaabogada, doon na sad sila yung mga legal aid nga gi-provide kay kanira bang legal aid, no, usasad ni sa wala gyud makitis atong gobyerno attorney ay nga doon na gyud tay mga kanang mga ikaigsunan nga una wa kay bawas balaod, ikaduha dili ka afford og abogado, ikatulo mauwaw mo adtong abogado labi nag mga kaso nga nag-involve sa pamilya kay gustong mahibaw-an nga doon na sila'y gubot, doon na sila'y kaso, no. Now ako ni siyang itahi sa miaging pipila ka tuig, Doc Tess, no, nga in fact atong tuig 2022 nakakita ako og billboard ba kalit Vice Governor Doc Tess Hirosa. Uy, kinsa man yung bayhana? Di pa matakaila to. No? O pa ko kaila sa day nga si Kana nindot din ang ipangutana. Nganong to test? Doc Nganong to test? o pa siya kaibaw nga si So, tala, ang akong mama nagkuyog mi. Unya, akong mama 37 years man na siya sa kanang Vicente Soto Memorial Medical Center karon, Southern Islands Hospital pa na siya sa una, no.
ikaw hadlok kag patay, pero ako magsuroy-suroy ko ng murgi sa una kay night duty akong mama, dadon man minya kay wa man mi katabang. So kami do ako manghod magpuli-puli mi, no? Diha sa ko nagdakoan ng kanang ospitala, adto ko sa mental hospital sa likod, maglinabayay dito tae ang mga buang. Aligri na diha, no? Labi na kagabi. Doktes, niagi mi akong mama, ano siya, kinsa man ang doktora dong. Nganong nilansar man na siya vice governor. Kumpot lang, ko kailala. Now, mangutana ko ron nimo doktes. Mangutanon di ka. Nganong nilansar man ka og vice governor atong panahon na atong 2022. Nya hapit ra ba nimo mapildi ang previous incumbent vice governor nga lig-on kayong pamilya, mga Davide, anak ni former Chief Justice, ang former vice governor nga si Junjun Davide. Hapit yun nimo mapildi. Ngano man sa to from a mission, from being a doctor, being an advocate of humanitarian missions, humanitarian work, o kinsa man say nag-recruit nimo nga musod aning hugaw kaayo nga natad sa bugnong lugay nun. Kailangan gud ang bugnong lugay nun. Gaya na doy. Pero ang ako ang magod ba? If there is something new on the plate, let's try it. Kay wataki ba windod din na, lami din na, aslong ba na, tamis ba na. So, mo na yung tinawag ng storya. Ako bang gana mo palang sa room. Pero I think siguro Doc no, sa imong kampanya it came naturally nimo no kay bawo na magyud ko no sa pila ka tuig nimo nga nag-humanitarian work ang connection nimo sa mga tao na agyod no. So sayo na lang kayo siguro nimo ang pag-connect sa mga tao atong panahon na nga nangampanya ka. Pero unsa may kalainan Doc sa kana bitaw mangampanya ka isip o sa ka politiko kaysa mangampanya ka being a health advocate, being a humanitarian advocate, kaysa katong nangampanya ka isip kandidato as vice governor. I'm sure na kalainan. But first, how did it happen? Pero how did it happen? Matubag. Kaya ngayon mo na bang kapares ato sa una, napildi ra ba? Karon atong miaging how did it happen? So I really already knows the story, pero ang tinawag ang ihangyo as temporary candidate to be replaced on November is ako ang bana. Kay nilansar na ba ni siya? O konsehal Dries Landawe. Niya, hapit man po na kadaog. Kauban sa wa. Palihan ako. Hapit man yung ko na kadaog. So, siya pinaka-most unlikely. Ngayon nagawag si ninawag si Congressman Garcia, manghod ni Governor Gwen. Na, boy, pwede ka ana. Nga, siya, bus. Kumanda mo ko, anak, bus. Kinsa mo, kanang, nangapanan ni si Congressman, kinsa ka, ato ang ikuan? Na, ako na ipangutanan akong tupad. Ako may tupad. Pag-ingon sa niya nga, may naman, gulahan ka? Unsa mo na? Kana, sige, go. Mara to. Pag-gumadihan ako ka-realize nga, uy, lahi man to akong giuhan di ay. Kaya pag the next day, pirma ko naman ko sana. Si Osi. Lagi na. Osi, yan na. So, matanawag ko ay, matanawag sa maniyo sa Osi. Ang kalingaw pag yun, pamot kibaw ba ka ani ay, kibaw ka na ganyan, wag ka. Ang akong filing, akong gi-file, ang para sa governor. Ang para dito sa governor, hindi kayo para vice governor. May gani, ang taga-comilog, so, hindi siya nga. Yes! Para governor naman na yung mga gi-file mo, hindi siya. So, maauto. Basta na ay
Oo, nga murag para nako makatabang sa akong advokasya. Go for it. Regardless kung kinsa siguro mo. Would you consider at that time that you were a reluctant candidate? Dili pod. Murag you grown into Hindi the sa reluctant candidacy na test, no? pod. Kay say yes at least once man. Say yes to everything at least once. So, di sa to reluctant. Isa ko, isa ko, reluctant, kaya na-speaker man naman ko, na San Carlos na ko, Supreme Student Council, pero murag, parang ako ba nga, level up na Teresa, Vice Governor naman, so murag, okay, I'll go for the ride. So, let's just clarify it first, no? Doc Tess, no? So ang inganyo nimo di ay nga magpalansar as Vice Governor of Gwen Garcia in 2022, dili di ay si Gwen Garcia, kundi ang igsuon ni Gwen Garcia nga si former representative of the 2nd District, Pablo Jan Garcia, PJ Garcia. 3rd District, sorry. Yes. Sila man good maoy amigo sa akong bana niya. Kanang mga abogado na yung mga grupo-grupo, kanang mga party-party, kuyog na sila niya. Kuyog pod ko. So mo pod na nga murag na kuha na ba sa Sub-Zero, kanang tawag na grupo na mga Sub-Zero. So mo pod to nga nakailap pod ko ni Congressman Karen, ni Congressman PJ, ubay pod nga mga abogado nga ilang classmate pag San Carlos. Pero ang sabot mangod adto nga ilisan ko. Para lang to placeholder na data. Motong ako ang isog nga. Sige, pulihan na bitaw ko. Kinsa may mo ilis on that nimo ato, Doc, if you are of liberty to say it now? I really wala yun sila na. Wa pa may ni-accept at that time, di ba? Oo, kaya mo. So, ako kibaw yun sa ilahang behind the scenes. Ngayon, to kung kinsay ilahang gipili nga mo replace na ako. Pero, naghuwat yun ko nga, pilihan ko. Nagpabuhat na ko o kaning, nga na to kana bang withdrawal. Ko ay, buhatin ako withdrawal kay karong pizzaho. Makuha na naman yun ko. So, naghuwat ko until November 18 man to, ay no? November 18 nga. November 15. November 15. Hapit na alas 5, pamang ko tawagi kinsay mo puli na ako. Pero pag alas 12 sa udto ato, giingnan na tika. Ularga na ko og bantayan, kay na ako'y lecture dito. So, bahala na kag unsaon na nimo, naagi mo puli nimo. Pero kung may puli nimo, muna ni last. So, pag-abot na nako dito sa Gnaya, kay ga-drive man ko. Ngayon siya, guwa mang gihapon ko pulihi ay ko. Sige, I'm looking at your last sunset as a private citizen. Maoto. Reklamo sa comment section nga bati daw audio si Doc Tess, no? Ganina pa man no? Murag feedback siguro ni Doc Tess, no? Anyways, okay pa ba? Madungog pa ba ninyo? Ang akong madungog pa man. Okay. So, kanina lang kay murag nindot kayo atong discussion, no? Hapit na ta mag usa ka oras ug tunga. Ang akong gipangayo nga 45 minutes. Dahimo na 1 hour. Oo, na 1 hour and 30 minutes ni Dr. Final topic, no? Katong pagdagan nimo isip Vice Gobernador, no? Nahisugamak na jud ka, ikaw na kandidato. So gibarugan na gyud nimo, nituyo ka sa tibuok probinsya. Unya gamay na lang gyud kaayo gani og diferensya, no? Kamo si Junjun Davide og ikaw, no? If I'm not mistaken, mga less than 60,000 votes ba to? Less than 70,000 votes, mga 60 kapin votes. Mga 60 kapin votes, no? Mga 60 kapin votes ra, no? Ang diferensya ninyo ni Junjun Davide, no? Him coming from a powerful and influential family, the Davides, no? Unya incumbent pa gid siya, dugay na kay siya sa probinsya. Nga nagserbisyo na kongresista pa siya sa 2nd District, no? At one time, Supreme Court Chief Justice iyang amahan, nisikat pa atong impeachment ni Erap Estrada. Pero, Dr. ngano man nga sa bisan tinuod og wala ka mapili atong higayuna, pero considering
sa kadaghan sa mga Sugbuanon nga nibutar nimo, no? Asa man to nimo ma-attribute, asa man to nimo mapasangil or asa man unsa man kay hinungdan nga inato man ka warm ang pagdawat sa mga Sugbuanon nimo bisan og bag-o lang ka nga you were virtually a nobody in politics, no? Although in humanitarian missions daghan na kayong kailan nimo mga local government officials, no, kay nag-interface man gyud mo sa mga LGUs. Pero unsa man gyud tanaw nimo Doktes ang nakaingon nga inato man ka ubay-ubay gyud, no? In fact hapit gali ma-Pildes Junjun Davide. Dok. Ang number one yun adto, admittedly, tuod yun tong Governor Gwen. Kay grabe niya po o charisma si Governor Gwen pag 2022 election. So, ako gid Unya unit team pa man dito, no? Gidala nila ang unit team BBM Sara. Oo. Yes, BBM Sara man to. Grabe man to, fever man to gyud, murang to gipanghilantan tanan. So nakasakay man ta sa barko adto. So kana ako giginas governor si Gov ko imuha man gyud ni kani nga mga numbers nga ako na achieve. Imuha gyud ni. Pero ingon sad siya dili Teresa oy. Imuha pod sad na. Kay kita biag gyud ko sa imuhang effort nga pangpanya ka, musturya ka, unya kibaw mo pod di ka mo tabi. Nahilom na lang ko kay mura man pod og kanang lain sa kayo ba kung ingon ko nga dito ako lahi. So mo to yang giingon ako nga kanang kita jud ko sa imong effort niya. Ako siya ginay ko. Imo sa jud to, Doc. Imo sa jud to. We saw the numbers rise, especially after you started going out gyud kay kanang di sa taganahan nga nay bagyo pero nag-Odette to. Actually, pag kuan sa Odette, Teresa did the thing that she is natural at doing, helping people. Kay 2021 man to December 2021 ang Odette. Unya, mura ba natural gyud ni Tess nga mo go out and help. Kuan og mga humanitarian missions. So murag dili na to hunahuna nga kampanya, she was going to do these things anyway whether elections or not, kit-an sa mga tao. Unya, as we can see here sa ato ang podcast, Doc Tess is also very eloquent sa iyahang messaging. Ibaw mo paabot og unsa ang iyahang kanang tumong na apoy direction. Plus, maayo to nga pagkaran nga campaign oy. Kay we went and talked to the grassroots. Mao gyud na grassroots. Nindot to nga pagka kuan nga campaign pod. Mao bitaw to nga ni warm up. Di ba mo kaila kaayo ni Gwen. Di ba mo kaila kay ni Gwen at pag-start. Pero hinay siya ni kuan. Pero Doc, no, on a more serious topic, kanang last na gyud ni no before we go, no. Ikaw nakakita ka sa mga problema sa probinsya sa Sugbo sa panahon atong miaging administrasyon, especially sa healthcare. Ang kaning bag-ong gobernador nato karon dako kayo og gibuhian nga mga panaad, no, sa katawhan sa Sugbo. Usa na ni ana ang kanang gitawag niya og air ambulance og sea ambulance, no. Ang air ambulance kanang usa ka helicopter, no, nga magsweldo pag pilot, napay hangar, $300 million ang usa ka pilot o usa ka helicopter. Practical ba na, Doc? That's about what? $1 billion, 2 billion pesos and the maintenance cost pa. Practical ka na, Doc, nga ang probinsya sa Sugbo dunay usa ka air ambulance nga sama nang naa sa Amerika? Namang yung mga butang nga nindot kayo buhaton unta pero ato sang ibagay kung kaya ba financially or nabay laing paagi kay share lang ko sa ko experience ha. Ang one of my staff na aksidente sa Siargao Island kay nagkuan sa mi dito Odette pud ni so nanghatag mi dito og kaning mga solar lights and everything. Na-aksidente siya. Kunya, the airport in Siargao Island is not functional. Pero maulagi kay marag kanang masuod na punta sa kaning taga Philippine Air Force sa IFP
nag-request ni og air ambulance from the AFP, Philippine Navy niya, kuan. Na hatagan biya pod mi. So, kung naay laing pamaagi nga na dili ka mo gasto sa imong panudlanan or nga naa yung mga resources ang present nga mga establishments or kaning national agencies, pwede man siguro kay ang kato ilang air ambulance was really an air ambulance. So stretcher, kanabali into yung AFP actually has it. So we can really request them if there's really a need. Mo na akong point. So if there is a need, kay kato, wa man gid kuan, wa may eroplano nya kinahanglan mo gid siya i-transport. So pwede di ay na siya nga mo request staff from our own present agencies. Pero if that's the plan of our present governor and studyuhan pa man pud na niya, if makita na there's a greater need, unya ang kanina need palita og air ambulance, unya na lang tong uban nga mga kuan nga mga butang. So basin, pero para sa ako if I were to choose resources to gasto on that one, let's just use the the present resources that we have rather than buying another thing that needs to be made. I also agree on spending for health, but maybe siguro for such a big cost, I think mas maayo ang improvement sa hospitals and putting, di ba? Improvement of the hospitals, putting more facilities in the hospitals, buying more equipment siguro. No, kaysa ka ng one only, no? One item. When you buy something man good, it's always the cost effectiveness of that something. So cost to benefit ratio. So you might not need to fly a patient out if your hospital in that particular area is fully capable of handling the patient's needs. So murag ingana pud ang kuan din ha. Yeah. If the AFP has air ambulance na daan, kato na lang gitong for those cases nga di na gyud kaya and remote yun sa kayo ang kuan ang hospital. Siguro no. The judicious use of resources ba nga kanang maximum ug sustainable. Kung sa example hospital ang gastuhan, ang hospital naan gyud na diha kanunay, so it's already there established. Gastuhan na nimo samot pagka sustainable. Rather than palitag aircraft siguro or seacraft nga maguba ang engine or watay pilot or nagsweldo tag pilot nga dili mo fly every day for kanang air nga mission, so murag basig murag ingana pod. That's one. Pero anyway, pretty sure studyohan pa sad na nila ila pa nang kuan nun. Well, I hope so, no. Dili lang unta ni gara ba. No, sayang gano na may pagkagaraon mo sa kuning atong bagong gobyerno. Okay, Elmer. There we go. Anyway, ladies, no. Dali kayong mudagan ang oras, no, Doc. Attorney ay alas 9:30 na. Magduha ka oras naman dito din nya murag daghana pag kinunta nato ang ayan istoryahon. Doc Tess Herosa, unsa may imong kanang mga istorya nga ngayon nato nimong ipasupot sa mga nagpaminaw nato karon labi na ang mga Sugbuanon, unsa may mapaabot nila sa atong health system considering what is happening now, question sa PhilHealth, wala ko pondo ang PhilHealth, unsa ba na diha, no? Unsa may ma-advise nimo sa atong mga katawhan, Doc, no, in terms of kanang health management o kanang the general kanang general nila nga panglantaw o kanang panggimbuhaton aron dili sila masakit dayon or mahitumpawak aning mga mahal kayo nga pagka-ospital. So usara gyud akong ikaingon
ayaw gyud mo buhat, ayaw gyud mo buhat og mga butang nga makasakit ninyo kay pertigyong mahala ang pagpatambal, pertigyong mahala ang pagpa-hospital. So, live healthy. Ang hindot lang kayo na paminawang live healthy to. Lisod buhaton, pero sige lang, ato ginambuhaton kay pastilan Oh. nan usarabya ang ato ang lawas o niya good eye care niya manghinaot lang po dunta ko nga kinsay mga pamunuan sa atong gobyerno ni i-sustainer ang kaning health sector dili lang sa tambal kay kanang tambal manggod mura na mo nag-endpoint ba sa imuhang kwan arita sa mga preventive medicine so healthy diba? lifestyle, mga prevention of diseases, apil maguna siya sa amo ang pagpanambal pod. So kung aritas mga mabdus, good prenatal care, kay ang kanang pagpanganak mo naman ay endpoint. Ang pagsugod pa lang, dapat na siya'y prenatal ang mama. O niya, kung batanon ang pasyente, dapat na sila'y mga, tawagan na, kanibang mga tawagan na ay mga pregnancy protection so mga inana ba so naagid ka sa preventive mga mao na ako hangyo kung mahimo kana mo i-strengthen sa ato ang panggobyerno ang preventive na side dili lang ang pagpasaktambal sa mga sakit ang katong prevention ta gyud mao gyud pinakanindot. Tinood yun, Doc, no? Kay naarabay bagong study nga ni Gawas nga ang HIV cases sa Tibok Nasod ni Saka by 500%. 500% ang pagtubo sa HIV cases, 90% of which are between 15 to 25 years old. 85% of which are men and men or boys with boys. So kana lain na sa nga topic Doc kay taas-taas na I hope we can invite you again soon. Daghan kay tag istoryahan, mental health, kaning women's health, no, especially kaning vaccination sa HPV, no, human papilloma virus, no, kuwang gina ang awareness sa atong mga kababaihan ana. Mao gyud unta na prevention, mas ganahan pa ko ana. Sakto ka, Doc. So, sunod siguro na to attorney ay nga pag-imbitar ni Doc Tess, mausad siguro na atong istoryahan kanang mga prevention, awareness, mga information campaign sa mga sakit nga pwede ra ma-prevent no or pwede ma-address as early stage no early stage detection kanang mga unsa pa na diha no sa sunod pod og do na mo yung mga problema ang atong mga audience kasing-kasing pwede ra ko may love doctor man sad ta no sa una. There you go again. Anyway, daghan kay salamat Doc Tess, daghan kay salamat ni Attorney. Thank you kayo Doki. Salamat. Daghan kay salamat. Thank you Attorney Irene. Thank you Sir Elmer. Thank so you atong Doc. mga viewers, don't miss any episode ninyo of Istoryahe. Okay, no. Yung lingawa ang mga istorya dire. Okay, no. Daghan kayong mga nakuan diri kay gi-stream ko man kundi kay ang atong Facebook, atong YouTube nga istoryahe 24 hours pa usa pa maka-live no. So naani sa akong Facebook, sa akong YouTube ug sa hakbang ng maisog page no. So daghang mga Tagalog speaking ni wish nga mag-Tagalog pero unsaong mao gini atong gusto ang Binisaya kay mao man ni ang atong programa nga gituyo gyud og mugna para sa atong Bisaya viewers. But in any case, kayong mga nandyan ng mga Tagalog, pag the amateur pandit na, yun, magtatagalog ako. Yun, magtatagalog na sa amateur pandit. Dito sa si Istoryahe, Bisaya rasa mi. But Bisaya lang do stick around and watch because you will eventually learn the Bisaya language. Diba? Alright. Thank you, Arlie Mars, sa inyong pakulay. Anyways, Attorney Irene Caballes, daghang salamat. Doc Tess Hirosa, the rockstar ophthalmologist of Cebu. Thank you. Daghang salamat. Okay. Thank you. Bye, sige, bye. everyone. Good night, everyone. Mag-mission pa mi ugma. Jail pod mi ugma. Bye, mga maiso. Sige. Bye-bye. Bye.